dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay. Kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort. Kasama si Edniel Parosa sa DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kwentong dapat mong malaman. Kwento ni Juan de la Cruz sa araw-araw na balitaan. Mga muka sa likod ng headlines. Pakinggan at kasangkutan. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Stories. Hi! Happy New Year! Happy 2026, partner! Happy 2026, partner. Nakailang init na ho kayo ng mga handa nyo nung Pasko at ng bagong taon. Hindi ko na matawag na pangat eh. Ano na? Parang hindi na pangat. Hindi na pangatlo. Napapanisan na rin ako kakainit. Ganun pala yun, partner. Pag kahit initin mo na initin, may mga nasisira pa yung mga Bumababa daw yung quality ng pagkain kapag panay-init, partner. Pasintabi sa mga nakikinig, nag-aagahan, pambunga, di mga napadis sa pagkain. Parang napigil yung pagsubo nila eh. Oo. Sabi hanggang 3 hanggang 4 na beses lang daw po pwedeng ganun? iinit. Oo. Sabi ng mga health expert Oo. yan, kung yung inyong handa ay inimbak ninyo sa ref. Oo, may payo nga pala yung ating mga, syempre, yung mga nasa medical field na, yung mga, yung mga ini-store nyo na pagkain, like yung mga pasta, at kung ano-ano pa, may mga ano rin pala yan, partner. Hindi porket ilalagay mo sa, sa malamig, at iniinit mo eventually. Uwan to okay sawa pa yan. na. Oo, minsan ngasim, pinipilit mo pa rin, pwede pa Kahit to. may amoy na, no? Oo. Sabi nila, kung sa freezer mo lalagay, mas mahaba daw yung shelf life. Paano? Sabi. Kaya pala yung ibang pagkain, hindi naka-freezer, partner. Doon lang sa malamig siya pare, yung ref. Kahit initin mo siya, parang iba pa rin. Uy, sa SOCMED, makikita mo yung spaghetti, di ba? Nilagay nila sa freezer. So, kapag iinitin, tataga-tagain na lang dahil nga ipukpok mo muna sa pader, di ba? Ipukpok mo muna sa pader. Tapos bago mo initin. Guilty tuloy ako kasi January 4 ngayon, hanggang kagabi, partner, tumitira pa ako ng spaghetti na. Tumitira pa ako ng spaghetti. Pero bago yon, yung aking pork belly, partner, Wow, pork belly. inano ko Liempo, kahapon o yung liempo di ba, grilled siya. Grilled. Inano Ihaw. ko, pinrito ko kahapon. Ay. Parang may Pwede. ibang lasa na nga eh. Oo. O, ingat ho kayo sa food poison. Ang grilled naman matagal lang shelf life. Pero kahapon, para kasi umay ka na siguro, prinito mo naman. Pinrito naman. Oo. Ay wala ka dun sa paboritong tindero ni Aling Nelia. Ay ang ginawa, yung liempo. Anong yung init? liempo, ihaw.
Tapos yung liempo na prito. Kasi magkaibang luto. May magkaibang luto nun eh. Nung holiday season. Dalawang Dalawang magkaibang luto. Tinatawanan niyo ako Aba, inasiman. Sinabawan ng pansigang. Parehas. Anong lasa no? Ay, basta. Masarap. Basta. Yun na nga. Ayos. Hindi tayo makamove on pa sa sa nakaraang taon. Pero payo ng mga health expert partner, mag-ingat nga doon sa mga sa mga pagkain. Yan, na ganyan. Baka rumekta pa kayo sa ospital tsaka maliban ho doon sa sa mga iniinit partner ngayon 2026, ang isa pa nating binabantayan, syempre, naparami ng chibog doong holiday season, naparami ng beer. Wag niyo nang titigan yung wag niyo nang ituro sa akin. Parang gano'n na nga. Tapos naalala ko yung Christmas party. Syempre napa-enjoy. Lahat ng Allocable. yun ang tinatawag na allocable, partner. Lahat ng table inalok ng shot. Ang allocable. Baliktad din naman. Sa Edniel yun. Baliktad naman, partner. Lahat ng alok sa'yo, sinat mo ng sinat. Diba yung iba pag napadaan doon sa mga kanto ng Tagayan, umiiwas diba? Nagbe-beg up sa mga tambay. Ikaw, lahat. Ikaw sinuyod mo Lahat ng allocable, tinanggap mo. So pagpunta mo dun, pagkarating mo sa destination mo, senglot ka na. tutumba-tumba ka na. Yun naman din, kaya natin binabanggit kasi, after yung pagpapalit ng kalendaryo, ang partner, ang mindset ng mga Pinoy, balik alindog program. Ayun. Kapag January 2, balik alindog. Pagka atras na ng Enero. Sana ngayon balik alindog pa rin. Si Clip Javier, partner, masama ugali Bakit? Ano tinatawanan yung mga nakikita nagja-jogging sa kalsada. Bakit daw? Hindi, kasi dumadami na naman yung mga nagja-jogging ngayon At saka yung mga nag-gym Ayan, New Year's resolution nila yan. Pero pagpatak ng Feb naman, kakaunti na. Sabi nga nila, partner, kapag first week ng Enero, doon dumadagsa yung mga nagbabalik alindog, particular sa mga gym. nag-i-enroll sa mga gym. Ay, iba naman ang bakbakan ni Vina kapag February. Talo tayo sa mga ganyang klase ng bakbakan. Ibang preparasyon naman ng pinaghahandaan niya kapag ganitong period. Bulong mo sa akin, Wina, mamaya pero yan ay bahagi ng ating transition pa para sa 2026. At speaking of transition, kami rin dito sa Laser H ay mararatiling nyo hong background sa kung ano-ano man hong mga gusto nyong gawin sa buhay ngayon nung taon na ito. Pero sabi nga ng binabanggit nga natin sana ay patuloy pa rin tayo nagbabantay doon sa signs of times. Diba? Yung mga balita natin, mga nangyari sa paligid natin, partner, sa US. Sinugod na ang Venezuela. Ayun. At sila daw muna ang papatakbo. Binunot yung hindi lang hindi ko tayo ang pinag-uusapan pa lang natin, partner, paano hahantingin yung mga inuusig ng Sandigang Bayan pinaaresto sa western part of the globe binubunot yung presidente. 'Di ba? Presidente mismo pinasok ng militar ng ibang bansa. Dahil yan kasunod daw ng matagumpay na military operation ng Estados Unidos. Ayan yung mga pambungad nating balita yan yung 2026. Pero sa pagpapatuloy ng programa natin ngayong umaga hanggang alas 10 ay atin hong babalik tanawan at hihimayin din. Kung kayo ho ay kagaya namin na may pangat pang mga luto o hinanda noong holidays at hanggang ngayon hindi pa nadadigest, magtulungan ho tayo i-digest din yung mga istorya, mga atin hong mga kwento at mga balitang sinubaybayan sa nagdaang 2025. Dito sa DZRH Stories, kami ang inyong makakasama. Ako po, Giselle Ricafor. Ako naman si Edniel Parrosa para sa ating unang Sunday, unang programa rin ngayon 2026 at nung balik tanawan ang mga pinakamalalaking kaganapang bumulabog at sana'y magibigay ng aral. Bit-bit pa rin natin ngayong taong ito. Standby lamang. Pag-uusapan natin yan. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 9:16. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At
At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. 9:20 ng umaga. Isa ho sa mga pinakatumatak sa nagdaang taon, lalo na sa mga kagaya natin, mga tagapagbalita, at kayo ho na mga pang-araw-araw na lang halos halos parati partner ay biktima ay itong mga pagbaha, kalamidad, lindol at kung ano-ano pa na tinabaga sumubok hindi lamang sa ating pisikal na pangangatawan o ari-ariam kundi maging doon sa tatag ng ating dibdib partner. Sapagkat kahit alam naman natin na bagyuhin, lindulin ng Pilipinas, parang extra na mapanghamon. Extra mapanghamon itong 2025 para sa ating bansa. Tuwing partner nakakaranas tayo ng mga kalamidad kagaya ng mga pagbaha, ng mga pag-ulan at ng lindol, klaro yon na paalala na yung ibinabayad na buwis ng taong bayan ay hindi na ibabalik para sa kanilang ganansya o kapakinabangan. Kung meron mang tema ang ating 2025, ito ay siguro salitang baha o flood sa English.
para balik tanawan ang mga kalamidad, mga trahedyang sumambulat at tumagupit ho sa ating sambayan ng Pilipino. Narito ho ang ulat, year-end report ni Jackie Resio. Ano? Ate ko po. Oy, i-up ninyo sa ano? So sweet! Tila sanay na ang mga Pilipino sa mga pag-ulan, lalo't kapag nagsimula na ang habagat at sumapit ang buwan ng Hunyo. Dahil na rin sa geographical location ng ating bansa na nasa tinatawag nilang Western Pacific Typhoon Belt, madalas na nakararanas tayo ng mahigit 20 bagyo kada taon. At simula nang may ulat ang pagpasok ng bagyong Auring sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR noong Hunyo 12 at hanggang nitong Disyembre sa paglakas ng LPA bilang bagyong Wilma ay nakaranas tayo ng 20 bagyo ngayong taon. Pero kahit pa na taon-taon na tayong binabayo ng bagyo't kalamidad at ilan sa ating mga kababayan ay inililikas mula sa kanilang tahanan at ang kanilang ikinabubuhay ay napipinsala. At ang mas malala pa ay ang pagkasawi ng ilang mga mamamayan. Gaya na lamang ng bagyong Yolanda na kumitil sa buhay ng libo-libong tao noong 2013 hanggang sa magkasunod na pananalasa ng bagyong Krising, Dante, Emong na kumitil naman sa buhay ng 10 katao noong lamang Hulyo. Gayon din sa bagyong Tino na sinundan ni bagyong Uwan kung saan higit sa 300 ang nasawi ayon sa NDRRMC nito lamang Nobyembre. Tila nagkukulang pa rin tayo at ang pamahalaan sa paghahanda lalo na sa mga proyektong naglalayong mabawasan ang epekto ng lumalalang climate change dahil na nga sa lumalala at lumalawak na katawilaan. Mula sa ulat ng NDRRMC, umaabot sa halos 400 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng pinagsama-samang habagat, LPA at bagyo. At ang kadalasang suki sa pananalasa at pagbaha ay ang rehiyon ng Albay at ang Aurora. Bagamat natural na mga kalamidad, hindi na pangkaraniwan ang epekto nito gaya na lamang na matindi at malawak na mga pagbaha sa mga lugar na wala namang kasaysayan ng mga ito. Pero hindi lamang bagyo ang posibleng puminsala sa bansa. Bukod sa pagiging Pacific Typhoon Belt o daanan ng bagyo, kabilang din ang ating bansa na nasa Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin tayo ay may mga aktibong bulkan at lugar na may seismic activity o mga paglindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, aabot sa mahigit 100 hanggang 150 ang lindol na nararanasan ng bansa kada araw. At nito lamang ding taon, niyanig ng napakalakas na lindol ang bansa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Gaano sila karan? Lahat sila. Mag-asawa, sa dalawang anak nila. Lahat sila na Sa pamilya. Unang gumulat sa lahat lalo na sa mga nasa Cebu, partikular na sa Bugo City, ang pagyanig sa kanilang lugar ng magnitude 6.9 na lindol na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa mahigit 80 katao. Ilang araw lamang ang nakalilipas, sinundan naman ito ng magnitude 7.4 at 6.8 na lindol sa Davao Oriental kung saan nasa 10 katao rin ang napaulat na nasawi. Bagamat hindi natin maiiwasan ang pananalasa ng kalamidad, maaari naman nating mapahina ang epekto nito sa ating bansa sa pamamagitan ng maayos at hindi tinipid na mga infrastructure projects. Mas marami pa sanang mga Pilipino ang makaliligtas mula sa trahedya. Kaya naman kaakibat ng panalangin, huwag sanang lubhang naapektuhan ng kalamidad ang ating bansa sa mga susunod pang taon. Hindi rin nararapat na makalimutan na may tungkulin ang lahat ng mga opisyal at ahensya ng gobyerno na tiyakin ang seguridad ng bawat Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis pampondo ng mga proyektong ito. At dahil sa kapabayaan at kasakiman ng mga nooy nasa pwesto, ay kinakailangan at nararapat lamang na managot silang lahat na sangkot sa katiwalian sa loob ng gobyerno, lalo ang nasa likod at pamumuno ng mga infrastructure projects sa bansa. Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries.
Si Pangulong Bongbong Marcos, partner, yung pangunahin na nagbuyangyang ng issue o ng nangyayaring katiwalian sa mga proyekto sa flood control. Pero sa kabila niyan ay pinutakte at inulan pa rin yung administrasyon ng batikos, ng galit ng taong bayan. Nauwi rin ho sa malawakang balasahan at sa malawakang sibakan itong issue ng korupsyon. Kabilang niya dyan si Executive Secretary Lucas Bersamin at si Budget Secretary Amena Pangandaman matapos hong madawit dito sa iskandalo yung kanilang tanggapan. Alamin ho natin yung buong detalye. Tinutukan ni RH14, Ms. Let Narciso. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Iyan ang mga katagang tumatak sa nakaraang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mensahe ng Pangulo ay patungkol sa mga proyektong palpak at guni-guni lang, partikular ang mga flood control projects na anyay walang silbi sa panahon ng kalamidad. Sabi ni Pangulong Marcos, dahil ito sa mga racket, kickback, SOP, for the boys o kung ano pa mang tawag sa bigayan sa gitna ng sabwatan para nakawin ang pondo ng bayan. Kasunod nito, pinasimula ng Presidente ang pagkalkal sa mga proyekto kontra baha. Inilunsad ang sumbong sa Pangulo website kung saan makikita ang lahat ng flood control projects ng gobyerno at ilang detalye gaya ng pangalan ng lugar at contractor para makita ang mga impormasyon sa proyekto. Kasabay nito ay iprinisinta rin ni Pangulong Marcos ang inisyal na resulta ng investigasyon kung saan napag-alamang umabot sa higit kalahating trilyong piso ang nagastos na pondo ng gobyerno para sa halos 10,000 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. Pero higit 6,000 sa mga nasabing proyekto ang hindi tinukoy kung anong klaseng flood control project. Nadiskubre pa na ilan sa mga proyekto sa iba't ibang lugar ang magkakapareho ng halaga ng kontrata, na ibig sabihin ay pare-pareho ang disenyo at mga materyales kahit magkakaiba ng lokasyon at istruktura ng lugar. Pinuna rin ng Pangulo ang hindi tugbang flood control projects sa mga probinsya na palaging binabaha at ibinunyag na 20% ng mga kontrata ang napunta lang sa 15 contractors. Sa 15 kontratista, 5 ang may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa buong bansa. Matapos bahain ng reklamo ang online portal, binuo ni Pangulong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure na inatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad, maling paggamit ng pondo at posibleng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, partikular sa flood control sa nakalipas na 10 taon. Pinamunuan ito ni dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. kasama sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Accountant Auditor Rosana Fajardo. Ilan lamang sa mga pangalang inirekomenda ng ICI para sampahan ng mga kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating Speaker Martin Romualdez, resigned Representative Zaldi Co, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal ng ahensya. Pero sa ngayon, ang nakasuhan pa lang sa Anti-Graft Court ay si Co at mga opisyal ng kanyang dating kumpanya at mga dating opisyal ng DPWH sa Oriental Mindoro. Tapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Binulabog naman ng balasahan ang ehekutibo na nag-ugat rin sa flood control scandal. Unang napalitan si Bonoan sa DPWH sa pamamagitan ni Secretary Vince Dizon. Nakaladkad rin sa issue ang pangalan ng ilan pang opisyal o kanilang mga tanggapan gaya ng Office of the Executive Secretary at si Budget Secretary Amena Pangandaman. Kasunod nito, nawala sa pwesto sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin na pinalitan ni Secretary Ralph Recto. Napunta naman sa Department of Finance si Secretary Frederick Go at naging officer in charge sa DBM si Rolando Toledo. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan.
hindi ako nag-resign. Bago pa ito ay nauna nang nagkaroon ng rigudon sa gabinete nang hingin ni Pangulong Marcos ang courtesy resignation ng kanyang mga opisyal. Nangyari ang galawan na tinawag ng Pangulo bilang performance review matapos ang 2025 midterm elections. Aminado si Pangulong Marcos na dumaraan ang Pilipinas sa mabigat na pagsubok bunsod ng eskandalo sa flood control projects na ang ugat ay korupsyon. Pero tiniyak nito na hindi naliligaw ang gobyerno at may malinaw itong plano laban sa katiwalian. Determinado anya ang administrasyon na habulin at parusahan ang mga pang-aabuso. Kaya naman positibo ang presidente na pagkatapos ng masalimuot na yugtong ito ay mas magiging maayos ang direksyon ng bansa at magiging sulit ang tiniis na hirap ng mga Pilipino para sa pagbabago. We have to go through that pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we're Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Lieutenant Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Alam mo, partner, ayokong bagamat syempre, eto nga, yung mga kalamidad na nangyari sa atin, to the point na napilitan na tayong investigahan ng isa't isa. Sa point of view siguro ng ating mga opisyal. Ayokong personal lang ito. Ayokong ibigay ayokong tignan itong nangyayari ngayon sa lente na ang presidente ang nag-expose. Correct. Oo, dahil nga partner, hindi ba, marami ding nagsasabi o may mga nagsasabi na ang mismong Pangulo may pananagutan bilang siya yung lumagda sa pambansang budget na naririyan talaga yung sinasabi nga nila na pinakagrabe pa sa pork barrel scam. Ang nangyayari ngayon, partner, parang lumalabas na dahil nga doon sa naunang report kanina ng DZRH Rewind, at binunot tayo talaga sa yung kumbaga yung ugat ng problema ay napilitang bunutin na-expose talaga dahil sa mga kalamidad, lindol, baha ay kumbaga wala nang ibang choice itong administrasyon kundi sige na, dahil kita na ng lahat, ramdam na ng lahat na talagang may mali doon sa mga infrastructure project na dapat ipoprotekta sa ating mga kababayan, ay tignan na natin itong pondong ito. Saka parang inunahan na. Oo, parang yung nga, ang lumalabas inunahan na lang na-expose. Although syempre nagpapasalamat tayo doon sa mga efforts at hamon pa ito doon sa liderato na patunayan na hindi lang ito PR stunt, na hindi lang nila basta inunahan yung galit ng tao na matagal naman na nating alam ng tao na substandard yung mga bagay-bagay, di ba? Parang pinatotohanan lang ng mismong Pangulo ng bansa. Yung nag-anunsyo, yung nagbuyang-yang. At partner, bantayan mo, may pangako na before Christmas may makukulong. Na malalaking isda dapat. Valentine's Day na si Wina Pearl. Parang mga accessory yung palang partner. Again, nagpapasalamat tayo at we commend yung mga efforts ng government officials, law enforcement agencies sa pag-materialize itong mga ito. Pero pag pinag-usapan natin yung mga ganap ng 2025 at yung pagtawid ng 2026, ito talaga yung numero unong question at hinahanap pa rin ng mga tao. Pagtapos ng unang report kanina, naranasan natin yung baha, lindol at yung pang kalamidad. Sigurado tayo dahil nga tayo nasa typhoon belt ng Pacific at Pacific Ring of Fire din. At laging maaalala yan ng mga kababayan natin. Sigurado tayo, hindi tayo nag-iimbita ng masamang espiritu, pero sigurado tayo ngayon 2026 mangyayari ulit yung mga yan, yung mga kalamidad na yan. Di ba? Tatama ulit yan. At lagi ang maaalala ni Juan de la Cruz. Hanggat wala tayong naipapakulong na talagang big fish. Yung mga At isa pa, partner, na hamon din sa administrasyon ng Pangulong Marcos kung talagang hindi ba, kung talagang walang itinatago, malinis yung konsensya. Bukod doon sa panawagan na accountability at transparency ng ating mga kababayan, hayaan nila na yung mga nag-iimbestiga paabutin din sa Malacanang yung investigasyon. Parang may barrier, partner, di ba? Parang huwag ninyong lagyan ng limitasyon
yung mga Parang nag-iimbestiga ba? nakokondisyon kasi yung utak nating Oo. lahat na mga kongresista na lang, ayun na yung big fish. Oo, lalo pa ngayon, partner, hindi ba, na nababanggit na rin yung pangalan ng mismong presidential son. Hindi naman namin sinasabi na guilty na yung mga nabanggit agad yung pangalan. Pero yung maramdaman man lang ba ng publiko na hindi natatapos o hindi nakukondisyon yung utak namin na ang punot dulo ng mga ito o ang pinaka big fish, ayun na. Yung mga mambabatas na pilit na ini-implicate. Siyempre, madali, partner, pag nasa yung mikropono at nasa yung seat of power, madali mag-implicate na kung sino At dyan. in fairness naman, partner, sa mga kababayan natin, alam naman nila na yung mga nasa rehas ngayon, mga alay pa lang Hindi ba? Sila mismo yung nagsasabi na naghihintay pa rin sila ng mga malalaking official ng gobyerno na makulong. At habang inaantay natin yung mga big fish na yan, kaugnay ho ng pahayag at paggulong nitong investigasyon sa flood control projects o scam ay nanawagan ang Presidente Bongbong Marcos sa pagbuo ng isang Independent Commission for Infrastructure na bagamat ang function ay kahalimtulad ng sa Office of the Ombudsman ay tumutok doon sa krusada ng pamahalaan na hubaran ng maskara itong nasa likod ng animoy iskandalong bumalot sa ating gobyerno ngayong taong 2025 hanggang 2026. Balikan natin ang report ni Giselle Ricafort patungkol sa investigasyon at pagpapatuloy ng trabaho ng ICI. Narito ang kanyang ulat. Sa 6 na entrada o pasukan sa Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City, pangkaraniwan na ang habula ng media at ng ilang imbitadong kinakaladkad sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ang ilan kasi sa tinatawag nilang resource person, tila iniilaga ng mga mamamahayag na naghihintay sa kanila sa main entrance ng komisyon. Halos 3 buwan matapos itatag sa bisa ng Executive Order No. 94 noong September 11 ng Pangulo, sino-sino na nga ba ang mga nahabol ng komisyon na inatas ang silipin ng katiwalian sa mga proyekto sa flood control at iba pang kaugnay na proyekto sa nakalipas na 10 taon? Yung Anti-Money Laundering Council nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na frozen na. Na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. Lumarga ang trabaho ng ICI noong September 15 pero ang kanilang mga hearing closed door o hindi maaring tunghayan ng parehong media at ng ating mga kababayan. O hindi pa rin nila ipinapakilala sa atin ano na ba ang nangyayari. Itinatago nila yung mga dapat na bulgar na ipinapakita sa taong bayan. Oktubre 22 na papayag ang Independent Commission na isa publiko na ang kanilang mga pagdinig. Nobyembre 21, inilabas na ng komisyon ang kanilang mga panuntunan pero mahigit 1 buwan matapos ang pangako sa ating mga kababayan na transparency ang panawagan. I request that an executive session that we filed a request for an executive session. And they asked either a live stream or not. Disyembre 2 isinagawa na ang kauna-unahang pagsasapubliko sa pagdinig ng komisyon na ang buena mano si Laguna 4th District Representative Benji Agaraw. Pinabulaanan niyang tumanggap siya ng 9 na milyong piso mula sa mga diskaya at wala rin umanong regalong exotic bulldog sa mambabatas. Hindi po ako mahilig sa bulldog dahil po malaway po yun eh. Talaga pong ang first love ko pong aso ay German Shepherd. Hindi kayo magbigay sa amin ng phone records saka messages ng cellphone ninyo para ma-verify namin. May mga ibang detalye po to na hindi ko po pwedeng baka po magalit ang asawa ko.
Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mga tao. Sunod na sumalang sa live stream na hearing ang mga opisyal at kinatawan ng Land Bank upang ipaliwanag ang proseso sa budget preparation, fund allocation at mekanismo sa daloy ng pondo mula sa Budget Department pa DPWH at mga kontratista ng pamahalaan. Aside from multiple ownerships, there is a large transaction beyond 50 million. That should trigger something, no? The reason of the contractors is that they have to open accounts per project, sir. So that's per project. So that's their monitoring system. Can you believe them? Hanggang ngayong Disyembre 5 na ginagawa ang report na ito, hindi na nasundan pa ang live streaming ng Independent Commission. Grante din kasi ang hiling na executive session ng mga sumunod na resource person, kabilang ang presidential son na si Congressman Sandro Marcos na nagboluntaryong tumulong sa investigasyon. There may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. We grant your request. Sa report ng Philippine for Investigative Journalism, sina Sandro at dating House Speaker Martin Romualdez di umano ang top recipient ng pork barrel fund sa budget. Tumanggap umano ang House Majority Leader ng 15.79 na bilyong piso na allocable fund mula 2023 hanggang ngayong taon. Bukod pa ito sa paratang ni resigned Congressman Saldico na responsable umano ang anak ng Pangulo sa 50.7 na bilyong pisong budget insertion. Pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I already attributed it to attempts at destabilization of the government. Nasa 8 na ang inihaing case referral ng Independent Commission sa tanggapan ng Ombudsman. Una noong Setyembre 9 laban kay Zaldico at ilang opisyales ng DPWH kaugnay ng umano'y 270 milyong piso na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sila rin ang kauna-unahang batch na pinaaresto ng Sandigan Bayan. Kabilang sa mga rekomendado nilang kasuhan ng direct o indirect bribery, corruption of public official at plunder ang ilang dati at kasalukuyang senadora. Gayon din ang 8 binansagang kontratista na sumelyo ng 1,300 kontrata mula 2016 hanggang noong isang taon. Kagaya ni na Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Bong Revilla, Maynard Ngo at Carlo Aguilar. Rekomendado rin ng Commission for Further Investigative Review at Case Build-up sina Senator Chis Escudero, Mark Villar at dating Senators Grace Poe at Nancy Binaya. We have been fighting almost against everybody already. I think that's enough trust that we are building on for the Filipino people. 9 na sa mga may arrest warrant ang naaresto o sumuko sa mga otoridad. May concerns kami na yung administration dinadawit din doon sa mismong corruption issues. Hindi natin alam kung abutin nila yung ganun kataas. So nakita natin yung mga bababa, yung mga maliliit na isla yung hinuhuli. Pero kung malalaking isla na, paano ang kilos ng Marcos administration? Hindi ICI yung magpapakulong. We help in the investigation, prepare cases so that we can refer them to the Ombudsman and the Ombudsman reviews them for filing. Nobyembre 21, inanunsyo ni Public Works Secretary Vince Dizon ang joint referral ng ahensya at Independent Commission laban kina Romualdez at Saldico na ang naging batayan ang kinukwestyong testimonya ni Orly Gutesa sa Senate. Oktubre 24, sinabi ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na palsipikado ang notaryo sa sworn statement ni Gutesa at ayon kay dating Congressman Mike Defensor, pinilit di umanong ipinabawi sa Senate witness ang kanyang testimonya na nagsasangkot kay Romualdez sa korupsyon. Kung ito-total mo mula 2016 hanggang 2025, mahigit 100 milyong piso
ang mga kontratong yon. Doon sa mga testimonya sa Blue Ribbon, merong links between former Congressman Zaldico and Speaker Martin. Sa inilabas naman na kopya ng referral ng ICI laban kay Romualdez, nakadiin na for further investigation lamang ang kanilang rekomendasyon. Wala rin daw anumang findings o konklusyon ng guilty o liability sa parte ng dating pinuno ng mababang kapulungan. We're still reviewing the affidavit submitted to us, yung second affidavit, yung affidavit na sinabit sa amin ni former Speaker. At the same time, if there's a necessity or kung kailangan pa siya imbitahin pabalik. 3 beses pinadala ng sabpina ng ICI si Zaldico na nasa abroad simula July 19 na noong una para lang daw sa gamutan. Pero sa serye ng kanyang video statement, hindi umano siya pinauuwi ni Romualdez na utos daw ng Pangulo na nagkumpas di umano ng 100 bilyong pisong insersyon. Ngayon, inaaral na ng mga abogado ng Independent Commission na ipakontempt siya sa Regional Trial Court. Hindi rin daw magagamit na ebidensya ang kanyang mga expose na dapat untampered at pinanumpaan. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Ito na ang huling pagkakataong tumungtong ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Independent Commission matapos kumwala sa investigasyon ng komisyon dahil daw sa pag-aakalang may pag-asa silang mapabilang sa Witness Protection Program kung makikipagtulungan. Si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na ilang beses humirit na ipagpaliban ang mga susunod na hearing sa komisyon, ininvoke naman ang confidentiality provision ng programa kaya hindi na raw babalik pa sa komisyon. Pero ang pagpayag daw ng ICI sa withdrawal kawalan ng pangil ng komisyon sa pagsilip sa 30 bilyong piso na flood control scandal na sinasabing pinakamalaki pa sa pork barrel scam. Maging si Congressman Paulo Duterte kasi hindi mapadalo sa hearing ng Independent Commission sa pag-iit na wala umano sa kanyang kapangyarihan o jurisdiksyon ng komisyon na bahagi umano ng political propaganda ng administrasyon. Si dating Public Works Secretary Manny Bonoan 3 beses pinakakasuhan ng administratibo ng komisyon pero nagpunta pa sa Amerika noong Nobyembre para raw samahan ang kanyang may bahay sa gamutan. December 17 ang inaasahang pagbabalik niya sa Pilipinas. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Zaldico lang. Pero bukod sa mga Diskaya na naka-hot seat ngayon, nasaan na nga ba ang iba pa sa 15 kontratistang kumorner ng 100 bilyong piso na proyekto sa flood control sa gobyerno batay sa anunsyo ni Pangulong Marcos? Yes, we did. It's just gathering data. We're asking them for the contracts that they were part of. That's all. It's ongoing, yes. Expanded to other corporations. Sa impormasyon ng Deezer H2x2, may ilan umanong naninindikato at nagpapanggap na taga-komisyon para mangikil ng minimum na 100 milyong piso sa mga sabit na lawmaker kapalit ng pag-aalis sa kanilang pangalan sa report ng komisyon. Alam mo, Pilipino, maraming abilidad para mag-export ng pera. Nothing new in our country. 2 ng opisyal ng Independent Commission ang nagbitiw sa ngayon. Una si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor at ngayon naman si Commissioner Babe Singson. Ayon kay Congressman Edgar Erice, patay na ang komisyon. Naramdam daw ni Singson na nagiging punching bag na lamang at baka maakusahan pang washing machine ng palasyo kaya daw ito nagbitiw. Because of the stress, my 77-year-old body cannot take it anymore.
kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Yun ang message doon sa nilabas ni Yusek Claire na press con niya. Na kumbaga sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinagre-resign. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, turuan, saringan at paghabol sa mga nangulimbat sa kaba ng bayan, kumusta na nga ba si Juan de la Cruz ngayon? Walang alipin at may kalayaan. Pilipinas o Pinula. Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Giselle Ricafort ng DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. 9 na minuto bago mag alas 10. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH.
Pakinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Narinig natin ang aksyon, umano'y aksyon ng Executive Department sa gitna ho ng grabing flood control at corruption scandal na kinaharap nila. Pero sa gitna ng mga ito, binamagit natin, partner, ang nai-implicate madalas hanggang sa level lang ng mga mambabatas. Diba? Mukhang yun ang mind conditioning na yung ang big fish ay mga mambabatas na. Kaya nga may mga binabanggit din sa panayang, partner, na isang sitting congressman yung unang makukulong nasabit sa anomalya sa flood control. Kaya lang ngayon yung papaanong gagawin nila ang nasa report nasa abroad Parang papaano ba? Bakit ba yung hinihintay muna nila mga mag-abroad, yung mga malalaking sabit dito, partner, bago umaksyon, hindi ba? Although di rin naman natin sinasabi, partner, na may guilty na agad doon sa Executive Department. Sabi nga gano'n ni Ombudsman Boying Remulla ulitin ko lang yung ginawa ko kanina. Nalala ko na naman, partner. Banner story ngayon ng pahayag The Philippine Star, itong statement ni Ombudsman Boying sa programa niya dito sa DZRH. Maraming pumick up. Itong panawagan ng Ombudsman sa publiko ito, actually addressing the public, na magbantay hindi lamang sa corruption, partner, sa Executive Department o maging sa Legislative Department, dahil nangyayari daw ang korupsyon sa halos lahat ng branches of government, even the judiciary, partner. Papaano niya ba ilarawan yan kahapon? Severe din yung corruption, hindi ba, sa judiciary na nangyayari. Aminado naman yung ombudsman, at alam din naman, partner, yan ng mga kababayan natin. Parang naghihintay lang din talaga tayo ng confirmation kapag malalaking government official na yung nagsasabi. Kaya nga mapapaisip ka, partner, parang siguro tama rin yung yung survey ng isang survey firm, partner, na bumaba yung bilang ng mga Pinoy na may pag-asa sa 2026 dahil mayroon pa bang kahantungan itong mga investigasyon natin? Dahil binamagit dito example ni Ombudsman Boying, even yung Sandigang Bayan, example niya yung mga acquittal ng mga high-profile cases o high-profile personalities sa fertilizer fund scam noong 2004. Tapos yung PDAF scam, di ba? Sabi niya gano'n, naniniwala ba kayo na yung mga na-acquit ng mga kakilalang personalidad, lahat yun hindi guilty? At yung acquittal nila, partner, yung pagbasura doon sa mga kaso nila, ginagawa yan pagkaraan ng kung ilang taon. Parang ganyan kasi yung nagiging sistema, hindi ba? Pag namanhid na si Juan de la Cruz. Kapag akala nilang limot na ng mga kababayan natin. Baka ganyan din ho yung mangyari dito naman sa mga inaakusahan na sabit sa flood control anomaly. Kaya ginagawa namin itong throwback ng mga storya natin dahil sa ito'y nakalipas na ko, dahil sa ito ho'y may implikasyon pa sa mga susunod na araw, linggo, buwan, at buong taong itong 2026. Para doon sa iba pang mga reports, throwback stories, year-ender stories sa DZRH Rewind, ay tabayanan nyo sa ating online platforms, ito sa DZRH News sa Facebook at YouTube channel. At partner, doon sa mga nasa nakaupo sa gobyerno sa Marcos administration, tapos na yung pinakamalaking kasiyahan na ipinagdiriwang ng buong mundo kasama yung ating mga kababayan. Pero tandaan ho ninyo na hindi ho kami nakakalimot at hanggang ngayon ay nananawagan ng accountability, ng transparency, at may makulong na pinakamalalaking nakinabang doon sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. At para naman doon sa publiko ay sana nga hindi tayo nakakalimot. At sana nga ay kasama ho kayo sa pagbabantay din sa nangyayari ngayon sa ating bansa at sa paligid-ligid.
habang tayo hong lahat ay umaasa o may pag-asa na may makakamito tayong ustisya, ay gawin nyo hong background ng inyong buhay ito hong Deezer H. Number 1 sa Kantar Ayun. Media Survey sa Metro and Mega Manila. Ito ang unang edisyon ng Deezer H Stories ngayon 2026. Kami yung inyong mga nakasama. Oy, partner, batiin ko muna yung kasamahan natin sa Hanap Buhay, si Sir Coy Hipolito Laura. Nakikinig daw siya dyan sa Calabarzon area. Dagsana daw yung mga pasahero sa iba't ibang bus terminal sa Batangas Port ngayong Sunday morning. Ayan. Ako naman po, Giselle Ricafort. Happy New Year, everyone. Happy New Year kina Willie Relador, si Tornino Lauay Sr., Alvin De Torres, Maria Cecilia Comora, Ding Abadillo, Raul Desta Samento, at ilan pa nating mga listeners at viewers. Ako naman si Edniel Parrosa. Susunod na programang Huntahan with, munti ko na mabanggit yung nasa kabila, Wina Porlesoro. Christian Manyo. Tinuloy ko na. Kasi kasama ko nung nakaraan eh. Wina Porlesoro at Josa Cursat. Oras natin, 10:01 ng umaga. Hindi Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa bed.